buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Pain and Pain Relief. After the fall of man, pain had entered the world. Ang dapat sana na perfect life ay nasira, and so we now have settled for the next best thing, which is life full of pain, and once in a while is colored and beautified by rest and by happiness. Pain and suffering had become parts of life. Naging natural na bahagi ng buhay yan dahil nga sa fallen nature of man, hindi lang dahil dun sa original sin that was committed, but because of the sin that we continue to commit. Genesis 3:15, God said to the snake that tempted Adam and Eve, "You and this woman will hate each other. Your descendants and hers will always be enemies." So itinakda ng Panginoon at sa katunayan na itinakda dahil ginawa ng tao yung kasalanan na magkakaroon ng walang katapusang struggle between good and evil. Between the good nature in humans and the bad nature that had become part of the human makeup. Enmity with evil will be a lifelong battle at isa yan sa mga dahilan kung bakit merong pain and suffering. There will always be this struggle. And this struggle is not only with people and with forces outside of us, but struggle within us. Napakahirap yung pati sarili mo ikalaban mo at madalas sa paggawa natin ng mali, sa pagpipilit natin maging tama, nagkakaroon ng tunggali sa loob mismo ng ating puso. Genesis 3:16-19. Then the Lord said to the woman, "You will suffer terribly when you give birth, but you will desire your husband, and he will rule over you." Kuminsan sa napakaraming mga clinics, pagka may mga nanganganak, madidinig mo, halos murahin nila yung mga asawa. It's common that these wives swear at their husbands when they are going through labor pains. This is commonly heard in many clinics, especially in provincial clinics where people are more expressive of what they really feel inside. Pero sabi ng Panginoon, dahil nagkasala itong si Eva at nagkasala rin si Adan dahil sa ginawa nila, so ganoon, isa sa mga magiging bunga niyan, mahihirapan ka manganak. There will be pain and a lot of trouble in just giving birth. Pero nevertheless, hindi ka pa rin madadala. You will still desire your husband. Sabi ganoon. And he will rule over you. Dito pa lang nakikita natin yung pain and emotional struggle that had entered life. Kaya siguro maraming martir sa buhay. Kasi sabi, kahit nahihirapan ka na, mamahalin mo pa rin yung asawa mo. Kaya kahit kumisan, siya na nga ang nagbibigay ng sorrow, ng pain, eto ka pa rin, mahal mo pa rin. Hindi ba source ng napakalaking hirap sa buhay yan? Yung nagmamahal ka ng taong pinagmumulan ng sariling sorrow and pain mo. Nasasaktan na, nahihirapan na, sige pa rin. Then verse 17, the Lord said to the man, "You listened to your wife and ate fruit from that tree, and so the ground will be under a curse because of what you did. As long as you live, you will have to struggle to grow enough food." Dapat sana very abundant yung buhay. Pumipitas-pitas lang sila ng prutas pagka nagugutom at gusto nilang kumain. Ngayon, kailangan nilang mag-agriculture. Kailangan nilang mag-cultivate. Kailangan nilang pakiusapan yung lupa na maglabas ng mga pagkain na galing dito. Can you imagine fighting hunger and you get hungry at least 3 times a day? Ang dalas nun. And all your life, you will be hungry, and therefore there will be wars that will be fought for food supply, for water supply, for whatever supply that people need. Nagkakaroon ng competition, agawan ng pagkain, agawan ng pera. Actually, yung agawan ng pera, ang totoong yung pinagmumulan, agawan ng pagkain. The most basic need that people have to survive.
Verse 18, your food will be plants, but the ground will produce thorns and thistles. You will have to sweat to earn a living. You were made out of soil, and you will once again turn into soil. Sabi, okay, pagkain ng kakainin mo, talaga namang originally vegetarian yung mga tao eh. Fruits and plants ang pagkain. Sabi, pero kahit pagkain ang kakainin mo, maraming tutubo mga damo, mga tinik, hindi laging nakakain yung lumalabas sa lupa, mahirapan ka. Pagpapawisan mo ang iyong kakainin. Kaya nga hanap buhay ang tawag niya, talagang hinahanap mo yung ikakabuhay mo. At meron pang isa, sabi, galing ka sa lupa, pues pabalik ka sa lupa, at nagkaroon ngayon ng mortal death. That people would die. Can you imagine a lot of suffering? Just imagining how you die. The fear of dying and the fear of people around you dying is causing a lot of pain. Plus the difficulty in just staying alive. So maraming mga difficulties talaga na nung paman nakatakda na tuloy na mangyari sa buhay. Hard work, obstacles, thorns, thistles, death, sickness, illness, and also sin. Magkakaroon ng struggle yung husband and wife. Tao to tao, magkakaroon ng pagtutunggali. Can you imagine how sin could make life difficult? Gano'ng karaming pagdurusan nyo sa buhay dahil may taong gumagawa ng mali sa inyo? O hindi talaga kayo diretso ginawa ng mali? Irresponsible lang yung gumagawa ng imbornal, hindi nilagay yung takip, pagdaan mo nahulog ka. Dahil sa kasalanan niya, kahit hindi talaga sinadya para sa'yo, nagdusa ka rin. We suffer because people commit mistakes intentionally or unintentionally. How much do we suffer? Because we commit mistakes and we pay for our mistakes. So ang dami talagang pagmumula ng problema at ng hirap ng loob. Sinning against each other would make people's lives extra hard. Lahat siguro ng pinakamabibigat na problema natin sa buhay, nililikha ng kasalanan ng kapwa natin. Either directly done against us or indirectly, whether intentionally or not. Sumama na ng sumama ang tao, kaya ang sabi sa Genesis 6:5, the Lord saw how bad the people on earth were, and that everything they thought and planned was evil. Ang galing umimbento ng tao ng kamalian at kasalanan. Ang daling umimbento ng mga palusot. Yung hindi nagbabalak magnakaw, after a while, naisipan na niya magnakaw at nakakahanap na siya ng paraan para magpalusot sa pagnanakaw na yon. Ang dali-dali ng magsinungaling, mandaya, huwag tumupad sa mga pangako, manglamang ng kapwa. And because of this, let us say the obvious, many people are in pain. Baka nga lahat ng tao pwedeng masabi. Although meron namang pinagpapalang pamisa-misay nakakapagpahinga. Meron mas mahaba ang pahinga pero walang exempted sa ganyang klase mga pain. Luke 19:41-42, when Jesus came closer and could see Jerusalem, he cried and said, "It's too bad that today your people don't know what will bring them peace. Now it is hidden from them." Minsan naglalakbay ang Panginoon nung makita niya yung lungsod ng Jerusalem kasi ang pag-akyat sa Jerusalem, paakyat-akyat na bundok, pataas ang pataas. At yung last hill, bago bumaba ng valley, at Jerusalem na yon, pag nandito ka sa hill na to, kita mo na yung Jerusalem. Nung makita niya yon, napaiyak siya. Dahil napag-isip-isip ng Panginoon ang pagdurusa ng mga tao at hindi nila malaman kung saan sila hahanap ng ginhawa. The Lord understood how humans suffer because He too became human. Matthew 9:36, when He saw the crowds, He felt sorry for them. They were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Ganon din ang pagkahabag niya. Kahit saan siya magpunta, nagkakagulo yung mga tao, nakikinig sa kanyang turo. Nakapila lahat para mahipo at mapagaling. Naghihintay ng mahabang oras, madinig lang siya magturo. Sabik na sabik, uhaw na uhaw, gutom na gutom, sa may kabuluhan na katuruan.
Kailangan ng uunawa, tatanggap sa kanila, magmamahal, magbibigay ng pansin at halaga. Kaya ang Panginoon nga, kahit na hindi niya balak magturo, sasakay siya ng bangka, makikita ng mga tao, mamamaybay sila doon sa lake, at pagdating ng Panginoon doon sa kabilang pangpang, andun na yung mga tao, nakaabang. Samantalang ang dami-daming mga synagogues, meron pang pagkalaki-laking templo, ang dami-daming Pharisees, ang daming teachers of the law, ang daming priests. Why? Because the people were so spiritually hungry, the system was not feeding them enough. And so the Lord took pity on the people. Kahit ngayon, kung saan-saan nagpupunta yung mga tao, pag may faith healer doon, puntahan dito. Pag may manghuhula dito, puntahan doon. Kahit na nga may Christian concert doon, may Buddhist activity dito, may concert dito na rock concert, punta dito, punta doon, bayad, pila, kasi may hinahanap. Ano nga pag hinahanap ng tao? Ginhawa. Pahinga. Bakit ba nagtatrabaho yung iba sa abroad at hirap na hirap? Kasi iniisip na makakaipon, balang araw, giginhawa. O kaya magkakapera, makakaahon sa hirap. Puro pagtakas sa hirap ang ginagawa ng tao. Kahit hindi laging halatang yun, pero yun pa rin ang ending nun. Gustong magkaroon ng ginhawa. Kung paano ang mga system. May sumasali kung saan-saan, sa sorority, sa fraternity, may sumasali sa mga club, sa mga movements, sa political movements, lahat yan may hinahanap sa buhay. Kung kani-kanino sumusunod, kung kani-kanino nakikinig, madalas napapahamak, paminsan-minsan nakakatsamba-tsamba, nakakatama ng napapakinggan at napapabuti ang buhay. Kung sino una man ligaw, sasagutin na, sa kagustuhang magkaroon na ng papaagad. Kung sino mag-offer na pakasalan siya, nagpapakasal lang, hindi na yun ang best choice, sa takot na maiwan ng last trip. Kaya ang dami tuloy ng mga danger na nangyayari sa tao. Sumusuong sa mga panganib, sa paghahanap ng ligaya, sa pagmamahanap ng pagmamahal, sa paghahanap ng pahinga. But most pain we feel is really personal. We hurt because we love ourselves. Kaya tinuturo din sa Bible, don't love yourself too much. Love your neighbor as you love yourself. At least hatiin mo yung pag-ibig mo. Kung may 100 pag-ibig ka, o sige, yung 50 sa'yo, yung 50 ibigay mo sa iba. Love your neighbor as you love yourself on equal footing. Kasi pag 100% minahal mo lang ang sarili mo, kawawa ka naman. Dahil ang dami-daming kabigo ang mangyayari sa'yo, wala kang karamay. Kung 100% minahal mo lang yung iba, paano ka sino magmamahal sa'yo? Mabuti kung mahalin ka nung minahal mo. Even the pain we feel because of others is really because of us. Know that your pain for those that you love is acutely different from the pain that you feel for strangers who may be exactly in the same situation. Pag merong isang taong nasa gasaan ng truck, ibang-iba naman yung reaction mo kung yung tao na yun ay asawa mo o anak mo o nanay mo o kapitbahay nyo nakilala mo o hindi mo kakilala. Pero pare-pareho sinabit nila, pero iba-iba yung naramdaman mo. Because it depends on how personally you get affected. Kung bakit ayaw mo mamatay ang nanay mo, di ba wala mo nag-aalaga sa iyo? Mawala ng titingin sa iyo. Bakit ayaw mo mamatay ang asawa mo? Di wala ka ng partner. At the end of the day, it's really you. Kaya kahit yung mga ina, na nababalitaan natin noong araw na lumindol, natabunan sila sa ilalim ng lupa, may dalang anak na ganon, na wala siyang gatas para sa anak. Sinusugatan niya yung dibdib niya ng matatalim na mga boteng basag para dumugo at yun ang ibinibigay niya sa kanyang anak. Is that selfless or selfish love? Sa biglang tingin, selfless yun dahil para sa anak. But the truth is, ayaw niya rin mamatay ang anak niya dahil malulungkot siya. Mawalan siya ng anak, mauulila rin siya. So at the end of the day, it really goes back to the love of self. Except that now you need other people, you need to please them, at the end of the day, you are pleased. Kaya yung mga nagtitis na hindi na lang kakain, ibibigay ko na lang sa love ko. Kasi pagka kumain siya, natutuwa ka rin. So ikaw din yung beneficiary ng pagkain niya. Pag hindi mo siya binigyan, nagigilty ka rin. So huwag ka na lang mag-guilty, bibigay mo sa kanya. We suffer because we love. Walang tao na marunong magmahal ang hindi nagdurusa. At ang mga tunay na pagdurusa dahil nagmamahal ka.
We suffer because we are attached. And love is an attachment. Like Eve desiring Adam kahit na mahirap manganak. Like Eve desiring Adam kahit na Adam would rule over her. Kasi attached. Kaya ang pinakamahirap mangyari sa tao yung nahulog ang loob. Kung ang nakahulugan mo ng loob, nalaman mo, wala palang kakwenta-kwentang tao, ang sama-samang tao, hindi ka minamahal, sinasaktan ka, binabaliwala ka, pero nahulog na po ang loob ko. Na-attach. Lahat ngayon ang gagawin mo para lagi kayong magkalapit. Kaya ibibigay mo ang lahat-lahat at the end of the day para magkalapit din kayo. May mga ulterior motives ang lahat ng ito. Why? Because even love had been manipulated by sin and it had become self-serving. We love because we need. Hindi yung we need because we love. Kita ninyo, pagka ang tao nakasanayan mo na nandyan, namimiss mo na, need mo na. We love because we learn to need. Kaya may mga nade-develop. Dati baliwala yung tao sa'yo, pero araw-araw nandyan, inaabutan ka na isang choknat. Nung ikawalong araw, parang kulang na yung buhay mo pag wala yung choknat niya. Dahil nasanay ka na. Mamaya hinahanap-hanap mo na yon. Kaya merong kanta na, I didn't mean to love you. Hindi ko naman balak, pero lagi kang nandyan. Sabi niya, I guess I never noticed just how often you were there. Dati nakatayo ako mag-isa, pero unti-unting naging nandyan ka, napapasandal ako sa'yo, naasahan kita, mamaya, sandal na pala ako na parang hindi na ako mabubuhay nang wala ka dyan. And then, you begin to be afraid to lose this love. You begin to be afraid that either you lose this love to someone else or to death or to some germs. Then you worry. And then you suffer. The beneficiary of even our most seemingly selfless giving could really be none other than us. Job 14:22, we feel no pain but our own. And when we mourn, it's only for ourselves. Ikaw ang nalulungkot, kaya ka nagmo-mourn. Ba't naman hindi lahat ng namamatay nagmo-mourn ka? Kasi merong namamatay na damdam na ramdam mo, suffer na suffer ka, kaya ka nagmo-mourn. Sabi ni Job, nagmo-mourn ka actually dahil sa'yo. Para rin sa'yo yan. Nalagay ang tao sa lugar na halos wala kang sulingan dahil kahit anong gawin mo, mahirapan ka. Wala kang partner, mahirap. Nagka-partner ka, naging dependent ka, naging selosa ka tuloy, mahirap din. Wala kang kapera-pera, ang hirap. Nung ang dami mo ng pera, mahirap din dahil maraming nangungutang, maraming nangaagaw, at maraming gusto magnakaw. Nung hindi ka maganda, mahirap, walang pumapansin sa'yo. Nung gumanda ka, lahat ng tao gusto kang gahasain. So, mahirap din. Hindi mo na maalaman kung anong gusto mo sa buhay. Isa lang ang reality niyan, mga kapatid. Mahirap talaga mabuhay. Nagkabaluktot, nagkaliko-liko ang buhay dahil sa kasalanan. Hindi mo na tuloy malaman kung umiibig ka ba sa iba o props lang yung iba, kaya mo sila mahal kasi napiplease ka nila. Kasi bakit naman after a while, pag ang tagal mo nang hindi napiplease, hindi mo na rin love? Na-distort ang marami. But let's thank God because God relieves pain. Sa Kanya pa rin tayo babalik. Yung paraiso na ibigay ng Diyos na nasira dahil sa kasalanan ng tao, nababalik pa rin dahil din sa Diyos. Pag nagbalik loob tayo sa Kanya, pag bumalik tayo sa Kanya. Psalm 118 verse 5, when I was really hurting, I prayed to the Lord. He answered my prayer and took my worries away. Ngayon pa lang, mga kapatid, ano man ang pain ninyo, ano man ang suffering, ano man ang difficulty, nakita na natin agad yung makapangyarihang sagot, prayer. Pray to the Lord. Why? What happens? Because when you pray to the Lord, you get reconnected to the Lord. And what happens when you get reconnected to the Lord? You get reconnected to rest, to relaxation, to blessing, to healing. Lahat ng uri ng sakit, lahat ng uri ng suffering is directly proportionate to your distance from God. So pag nagbabalik loob tayo sa Diyos, lumalapit tayo sa Kanya, hindi man natin naiintindihan how it operates, gumagaan ang buhay. Nalulutas ang mga problema na kuminsan hindi mo alam kung saan nagagaling yung mga solution. Pero dahil inuuna mo ang Diyos, bumabalik ka sa Kanya. At hindi man malutas,
Nananalangin ka ng taimtim, your spirit gets connected with God, beyond words, beyond explanation, you find relief. Yung tao lang nga, may problema ka, may kaibigan ka, naihinga mo yung problema mo, nasabi mo, kahit hindi siya nagbigay ng solusyon, hindi nagbigay ng payo, nasabi mo lang, lumuwag na yung loob mo Yun pa kayang manalangin ka sa Panginoon. Kaya kung meron lang tayo isa pang mapupulot dito, yun lang at tama na at uwian na ito. Mabigat ang damdamin mo, may problema ka, masakit ang iyong loob, manalangin ka. Bakit yun ang pinakamagandang solusyon? Kasi hindi mo kailangan ng cooperation ng ibang tao para mangyari yun. Hindi mo kailangang malagay sa isang lugar, isang oras, isang panahon, kahit saan, pwede ka manalangin. Kaya mapalad yung mga taong madalanginin. Nakakatuwang nila ang Diyos sa mga kabigatan ng kanilang buhay. God relieves pain in answer to prayer. Revelation 21:4, He will wipe all tears from their eyes, and there will be no more death, suffering, crying, or pain. These things of the past are gone forever. So kung nagdurusa ka man, nahihirapan ka ngayon, meron kang inaabangan, may pinaniniwalaan at inaasahang panahon, ng lahat yan na iwawakasan ng Diyos. Kung tayo kanyang kapiling na, at yung kalooban na niya, ang buong-buong naganap sa langit at sa lupa man. Kaya, pansamantala lang ang pagdurusa ng tao. At sasabihin mo sa iyong sarili, this too will pass. Walang apoy na nagningas na hindi niya naubos ang sarili niya. Mauubos din siya. Kaya ganun din yung pagdurusa. Mauubos din yan. Now, Jesus suffered pain to redeem us. Isaiah 53:4-5, He suffered and endured great pain for us. He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, He made us completely well. Tungkol sa Panginoon, ang verse na ito. At ginawa ng past tense. Even Isaiah was written hundreds of years before Jesus went to Calvary and died for us. Ano ang mahiwaga sa verse na ito? He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, He made us completely well. In other words, if you believe in it, depending on the degree that you believe, you will find healing through the wounds of Jesus. You will find comfort through His suffering. You will find paradise through the hell He went through. Ang relasyon natin sa Panginoong Jesus is parang exchange gifts. You give to the Lord your sorrow, your suffering, your pain, and you take from Him and He gives you His comfort, His joy. It's beyond words. Hindi kayang ipaliwanag ng anumang paraan ng pagpapaliwanag kung paano yun nagaganap. But when you believe in the Lord, in the depth of your sorrow, you pray and you ask Him to comfort you. He can comfort you because He's going to give you the comfort that was earned by His own suffering. Parang may utang ka, hihingi ka sa Diyos ng pambayad para mabayaran at binabayaran naman ni Jesus. Exchange. The kindness and the goodness of Jesus is free but not cheap. Because when you ask Him to give you comfort, you're actually asking Him to suffer for you so that He could earn the comfort that you don't deserve. But He's always willing. That's why He is Savior. That's why He is Lord. Ang isa sa pinakamaganda nating ma-develop sa buhay, mga kapatid, is to develop a close relationship with Jesus. A very close one. Na nagkakaroon ng exchange sa God. Di ba kuminsan lalo close ka sa magulang mo, ang sama-sama na yung loob, pagdating mo sa magulang mo, iiyakan mo lang siya, bibigyan ka niya ng mga salita na nakakapagbigay ng comfort, nakakapahinga ka. Although, lumipat sa kanya yung bigat ng loob mo, dahil siya naman yung nahirapan, dahil nalaman niya yung mga problema mo. Ganun ang nangyayari, nililipat natin kay Jesus yung mga kabigatan, at buong puso naman niyang tinatanggap. Kaya siya ay ating tagapagligtas. Relief is available.
It is available. Matthew 11:28-30, the central message of Jesus and the focus of his ministry. Jesus speaks here. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. So find relief in Jesus and in His teachings. Kaya napakahalaga na balikan natin ang tunay na katuruan ni Lord kasi nagbibigay yun ng ginhawa, hindi ng hirap. Nagbibigay yun ng kapahingahan, hindi ng kapaguran. We've got to differentiate and isolate the teachings of Jesus from the teachings of religion, even from the other extra teachings of the Christian religion. Kasi marami na rin mga teachings ang Christian religion na hindi Jesus-based. Mga sobrang pagpapahirap, sobrang mga partikular na mga bagay, sobrang pagpapasikip ng damdamin, hindi na galing kay Jesus. Kasi sabi ni Lord, my yoke is easy, my burden is light. Pag sa akin kayo lumapit at sa akin kayo sumunod, giginhawa kayo. You will find rest for your souls. Jesus wants you rested. Jesus wants you comfortable. Jesus wants you well. Because of that, because we believe in Jesus, and the Lord said, if you love me, you will obey my commandments. We are to help relieve each other's pain. Kailangan tayo magtulungan, knowing that people suffer, not only you, but everyone else. Dapat naglalagay tayo ng puwang para lagi tayong makatulong, makatuwang sa dalahin ng kapwa. What is greatness? Greatness is helping other people carry their burden, though you are also heavily laden. Na kahit marami kang mabigat na dala, naglalaan ka pa rin ng lakas para tulungan yung iba na dalhin ng mga kabigatan nila. Di ba ganun ang mga magulang? Ganun ang mga nagmamahal. At ganun ang Panginoon. Isaiah 40 verse 1, our God said, encourage my people. Give them comfort. So ang tinatanong sila lagi ng Diyos, binigyan mo ba ng ginhawa ang iyong kapwa? Opo. Totoo? Binigyan mo ba ng ginhawa ang misis mo? Binigyan mo ba ng ginhawa ang mister mo? Binigyan mo ba ng kapahingahan ng magulang mo o lalo mong pinagod? Binibigyan mo ba ng kapahingahan ng iyong anak, ang iyong kaibigan, ang kapitbahay? We ought to give one another comfort. We cannot always do that because sometimes we are the ones that need to receive the comfort. So what you do is, every time that you're capable of giving comfort, every time that you're not desperately needy of comfort from others, you give it. Para pag dumating naman yung panahon na hindi ka makapagbigay, ikaw talaga yun ang ihina, ikaw talaga yun ang nangangailangan, ikaw naman ang tumanggap. Talagang give and take. Galatians 6:2, you obey the law of Christ when you offer each other a helping hand. So what is high religion? What is high religiosity? When you help others. Not when you judge others. Not when you measure others by your very stringent standards and you make them feel miserable and you make them feel dirty and lonely and isolated. That is not the burden that Jesus wants us to carry. And that is not the burden that Jesus wants us to put on people's shoulders. The Lord would like us to give people rest. We are to help each other. Even the stranger you encounter suffers. Kaya kung minsan, dapat inuunawa natin ang kapwa. Kahit ka-customer. Kung minsan, absent-minded yung waiter. Paano naman pala, naka-receive siya ng text, sabi ng wife niya, Daddy, iiwan na kita, I found someone new. So nagkamali-mali ng bigay sa'yo, unawain mo. Hindi ka laging entitled magalit kung lang ikaw ay nagbabayad, ikaw yung customer. Unawain mo, ano kaya problema ng taong to? Ba't siya ganito ngayon? Yung may mga taong kumisa, napakabarumbado, hindi mo naman inaano, nakaangil agad sa'yo, galit sa'yo, wala namang dahilan. So baka may dahilan.
we must be conscious that people suffer. And you don't know. The person sitting next to you, you don't know ang suffering niya. Kahit kung minsan asawa mo, anak mo yan, o magulang, hindi naman natin laging sinasabi. Marami tayong ipinapahayag na pagdurusa, pero marami rin tayong sinasarili lang. Kaya ang mahalaga, nakikiramdam din tayo sa kapwa. Someone close to you is in pain. By virtue of statistics, that must not fail. Because life is full of sorrow. But we could be focused or to focus on our own pain. That we become insensitive, calloused, unmindful. Pag sobra mong dinibdib, sobra mong pinansin, minalaki ang mga dala mong kabigatan, mamamanhid ka na sa kabigatan ng iba. Pag sobra mong binigyan ng pansin ang nararamdaman mong hapdi at kirot, hindi ka na magiging mabait sa kapwa mong may kirot din at hapdi. So ang napakataas na uri ng pagkatao at pagiging anak ng Diyos, yung kahit may nararamdaman kang hirap, dinaramdam mo pa rin ang paghihirap ng iyong kapwa. At kung sa tingin mo mas hirap siya kaysa sa iyo, kahit hirap ka, tinutulungan mo pa rin. Yan ang diwa ni Kristo. Comfort, encourage, help people. What are the powerful pain relievers available? Buti na lang may pain relievers. Well, actual medicine, of course, or an actual cure agent. Isaiah 38:21, I had told King Hezekiah's servants to put some mashed figs on the king's open sore and he would get well. So yun ang kailangan ng mga tao. Talagang gamot. Literal na gamot. That's why we learn to give and to donate medicine, even blood. Gaano karami sa inyo ang nakapag-donate na ng blood? Kasi mga kapatid, hindi nyo naman ikamamatay o ipangangayaya at mag-donate. Sa ilang oras lamang, bumalik na yung dugo nyong nawala at na-donate nyo. Hindi naman kayo kukuha na ng blood donation kung hindi kaya na inyong katawan. Sinusuri naman kayo. Pero sa hinaba-haba-haba ng buhay nyo, nakapag-donate na ba kayo ng dugo? Ang dami-daming tao namamatay dahil lang sa kawalan ng dugo. Tapos ikaw naman ang dami-dami mong dugo. Di ba dapat nagdodonate tayo niyan? Nagdodonate tayo ng mga bagay-bagay. Kahit tayo nangangailangan, may nangangailangan na kamag-anak natin o kapitbahay ng gamot, we donate. Pag may pera kayo, lalo na kahit na konting-konti lang yung sobra, pag pupunta kayo sa mga butika, lalo doon sa mga neighborhood mga butika, hindi doon sa mga parang very trendy malls na may mga butika na usually mga taong nandun may pera-pera. Nasubukan nyo na ba na magsuri sandali? Panoorin nyo yung mga nakapila na bibili ng gamot. Pagkatapos merong isang matanda doon na mukhang nangangalirang at mukhang tuyot na tuyot ang katawan at walang makain, bibili siya ng gamot, isang piraso, 2. Pag tiningnan mo yung reseta, 30 dapat, 25. Pero bibili niya 1, 2 dahil wala siyang pera. Have you ever thought, sabihin yung, pwede ko pong dagdagan ang bibilin nyo? Dagdagan mo ng 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 200,000 pesos kung nasa mood ka. Di ba? Para mabili niya yung butika. Ang daming paraan. Every day, there is an opportunity for heroism because there is always so much suffering around. Minsan yung mga tao, hindi mo alam, nagbabalak na palang tumalon sa building, tumulan sa tulay kasi gusto na magpakamatay, depressed. Kung pinansin mo lang pala, binigyan mo ng pansin, baka hindi natuloy. One of the most difficult things to do is to comfort people na namatayan ng kapatid, kamag-anak, anak na tumalon. Tapos sinisisi nila yung sarili nila, kung pinansin ko lang. Tawag ng tawag sa phone, sabi ko, busy ako bukas na lang. Hindi ko naman alam, magbabaril siya tonight. May mga ganong totoo. I know people, I have friends who have lost children to this kind of suicides. I have friends who have fallen from buildings because they threw themselves from the building.
And all because people are depressed and there was no one to give them comfort. Laging may nangangailangan yan. Kaya kung hindi tayo yung sobrang needy, sobrang emergency level ang need, be the helping hand. There is always a need for it. Another powerful pain reliever that never fails is kindness. Be kind. Si Job, namatay ang mga anak, naghirap, nabalot ng galis ang katawan. Nung yung mga kaibigan niya, naglakbay ng malayo para makiramay, Job 2:12-13, when they came near enough to see Job, they could hardly recognize him. And in their great sorrow, they tore their clothes, they sprinkled dust on their heads, and cried bitterly. For 7 days and nights, they sat silently on the ground beside him because they realized what terrible pain he was in. So the ministry of attention, the ministry of presence can help so much when people suffer. Nung makita nila si Job na balot ng galis, nangayaya at naging butot balat, di sila nakakibo. Umupo lang sila doon at nanangis. No words were necessary. Yung iba naman, dadalaw sa kaibigan nila ng ayayat sa ospital. Pagtingin sa kaibigan, ang payat-payat mo na. Nagdagdag ka pa ng kalungkutan doon sa tao. Kikibu pa. So, mabuti na lamang manahimik and to be there to commiserate. Makiramay. Minister with your presence. Minister with your tasteful silence. Hindi kailangan lagi magsalita. Hindi kailangan mag-imbento ng wise words. Meron nang nasagasaan. Pagdating mo pa sa ospital, sabi ko na sa iyo, mag-iingat ka. Naninisi ka pa. Well, you might have a point, but do you think it's the best time to prove that you are wise and the other person was foolish? Tasteful silence. Meron kang kaibigan, alam na alam mong dalaga, hindi mo nakita ng ilang buwan. Alam na alam mo nun, wala namang balita nag-asawa. Nung biglang makasabay mo sa elevator, buntis. Sa palagay mo, may dapat kang sabihin, what happened to you? Eh kung sabihin sa yung Immaculate Conception. Marami mga tao, lumalala ang nararamdaman ng kapwa. Dahil matabil tayo, dal natin. Dami-dami nating sinasabi. Well, there are moments when we can say helpful things. Sabi sa Bible, for everything there is season and a time for every matter under heaven. Ipinaghihintay ang katinang dila kung kailan siya pinakatama at kung kailan pinakakailangan. So words also help. Kung marunong ka magkorte ng salita. Isaiah 35:4, here is a message for all who are weak, trembling and worried. Cheer up, don't be afraid. Your God is coming to rescue you. Nakaka-encourage. Make sure that when you encourage, may katuturan ng encouragement. Hindi yung namatayan yung kaibigan mo, paglapit mo sa tao, sabi mo, ganyan lang naman talaga yan, una-una. Parang nonsense. Sino naman na-comfort ng salitang una-una lang yan? Kung sabihin sa'yo, sige, mauna ka na. Ang dami-dami natin mga salita, kahit pagtingin sa patay na walang katuturan, huwag ka nalang kumibo. No? Kumisan nga yung namatayan, pagod na para ng tape recorder. Uulit-ulit. Dahil lahat ng darating doon sa burol, yun ang tanong. Paulit-ulit. Siguro up to a point it can help para ma-desensitize siya sa pain and then hindi na niya maramdaman. Pero kung kahapon pa, kamakalawa pa nagsimula yung burol, pagdating mo, please huwag ka nang magtanong kasi siguradong ang dami nang nagtanong. Kung magtatanong ka na lang, ito, makakatulong ba ako pambayad ng ataul? Yun, talagang magandang sabihin yun. May lote na ba kayo? May lote pa ako. Yan ang mga magandang sabihin. Pero yung sasabihin, alam mo, huwag ka nang mag-alala, mukha lang naman siyang natutulog. May bulak sa ilong, natutulog. Nonsense na mga salita, hindi nakakabigay ng comfort.
Kaya bago tayo magsalita sa isang taong nagdurusa, isipin muna natin, may sense ba yung sasabihin ko? Baka naman lalo lang lumala, mainis tuloy siya, magalit, magtampo pa. In this case, speech is silver, but silence is gold. When people suffer, when you don't know what to say, shut up. Just be there. Your presence is enough speech. He already said volumes just by being there. I care for you. Maybe I can help. I'm here. Just don't say anything. And then, of course, touch. When it is proper. When it is the proper time, proper place, from proper people who are entitled to and are allowed to touch. Jesus touched many sick people and they got well. James 5:14, if you are sick, ask the church leaders to come and pray for you. Ask them to put olive oil on you in the name of the Lord. So, syempre, kung papahirang ka ng langis, na-touch ka na rin. May therapeutic effect ang touch. Kaya kung walang nagmamahal sa inyo na magta-touch, tapos na-depress kayo, ang payo ko, magpa-foots pa kayo. 290 pesos lang sa maraming mga dyan. May nag-touch na sa inyo. May therapeutic effect din yun, kahit walang love. Eh kung good tipper kayo, ay iba ang effect ng touch syempre. Dahil may positive vibration happening between the two of you. Touch helps. Kaya yung massage, lalo't ito'y decente, tama, scientific, at maganda yung pagkakagawa, talaga nakakatulong. Not only because of the physical help it gives you, but because of the psychological relief that there's another human being that is connected with you even by touch. Kaya kung minsan, di ba, ang sama-sama ng loob mo, may kaibigan ka na tinapik lang yung balikat mo, inakbayan ka ng konti, ang laking ginhawa. Lalo't mahalaga sa iyo yung tao. So touch physically, but more than that, touch psychologically. Touch spiritually. That's why we said presence by itself is already a ministry. Nung nandun ka, kahit walang physical touch, your spirit's already touched. Nakita ka na niya, nakita mo siya. And of course, it's important to give practical help. Luke 10:25 to 37, a man from Samaria then came traveling along that road. Si Lord ang nagkukwento nito. When he saw the man, he felt sorry for him and went over to him. He treated his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put him on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. The next morning, he gave the innkeeper 2 silver coins and said, "Please take care of the man. If you spend more than this on him, I will pay you when I return." Then Jesus asked, which one of these 3 people was a real neighbor to the man who was beaten up by robbers? The teacher answered, "The one who showed pity." Jesus said, "Go and do the same." Alam natin yung kwento ng Good Samaritan. Merong isang lalaking binugbog sa tabi ng daan, ninakawan at iniwang walang malay, duguan. May dumaang religious person, tumawid sa kabilang side para huwag niyang malapitan yun at maubliga pa siyang tumulong. Iba-ibang tao ang dumaan. Tapos merong isang Samaritan that Israelites considered to be not good people. Anong ginawa niya? Binuhat niya yung tao, isinakay niya sa sarili niyang hayop na sinasakyan, dinala niya sa isang tuluyan na bayaran, isang inn, ginamot niya, at nag-iwan siya ng pera doon sa may-ari ng hotel. So niya, alagaan mo to. Pag kinapos ka pa sa pera, pagbalik ko, bayaran ko. Sabi ni Lord, sino dyan yung tunay na maka-Diyos? At sabi nung kausap, siyempre yung tumulong, alam mo pala yun din ang gawin mo. Tumulong ka. Kuminsan mahirap tumulong kasi nadadamay ka masyado. Kuminsan may mga abusado. Pero huwag nating hayaan na yung ating mga karanasan, sobrang maging dala tayo na manhid na tayo na hindi na tayo marunong tumulong. That we become too selfish and too self-serving. That we preserve our peace and serenity and our lifestyle without paying attention to people who are in need. Always be a balm, an ointment, a medicine that God could use to help other people
Another useful pain reliever, of course, is prayer. Pray for other people. Kaya kung minsan sa Facebook, I tell my friends, sino dito ang mga sobrang needy ngayon ng tulong? Sino yung mga natetempt, nalulungkot, nade-depress, etc., etc. So, just like. May maglalike, isang katerba. Then sabihin ko, okay, lahat kayo na dito, ipag-pray natin yung mga nag-like. O yung mga magpe-pray, i-like uli itong ilalim para malaman ko nagpe-pray kayo. And you know, people answer by the hundreds, sometimes thousands pa. Because people need help. And we can always pray, even for nameless, faceless people. You know why it will work? Because God knows their names and their faces. Kahit may nagsabing, pray for me, wala siyang name, oh Lord, I pray for this person. You know this person, I don't. But I pray in the name of Jesus. And that's a great ministry. Huwag yung mga kung ano ng mga nonsense na usapan sa Facebook, inaabot ng 2 oras ng walang latoy-latoy na mga usapan. Samantalang pwede itong magamit to pray for other people, to minister, to bring comfort. Everywhere, life is full of opportunities to do good. But of course, a great pain reliever is personal attitude. Pag meron kang magandang attitude, positive attitude, that's very preventive. Yung umaga pa lang, sasabihin mo na, there is nothing that will happen today that God and me cannot handle together. Winner ka agad sa simula pa lang ng araw. Attitude. Therefore, pag dumating yung mga mahihirap, alam mo nang, well, I was ready for this. I did not know the detail, but I know that it's possible that things like this could happen. And now, I ask the Lord to help me. Napakahalaga. Hindi lang yan preventive, curative pa. Ecclesiastes 11:9-10, be cheerful and enjoy life when you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Rid yourself of all worry and pain. So, mag-enjoy ka sa buhay, magpasarap ka, magpasaya ka, mag-deposit ka sa bangko ng happiness para maraming nakalagay na happiness, enjoyment, pleasure. Dahil maraming pwedeng dumating na hirap. So may pag-withdrawan ka, may mawi-withdraw ka, meron ka man lang good memories, may maalala kang masaya, meron ka mawi-withdraw ng mga goodwill. Sabi niya, mag-enjoy ka. Huwag mo lang kakalimutan na lahat ng ginagawa mo, answerable ka sa God. So pag-ingatan mo yung enjoyment mo na hindi yung napahama ka, napasama ka o may ginawa ka mali. Remember that God will judge everything you do, but always enjoy. Don't forget. Tuwing may opportunity, enjoy. Because it's not always available. May gana kayong kumain, kumain kayo. Kasi may mga panahon na namamagayang lalamunan mo, hindi ka makakain. O may panahon naman na may gana ka pero wala kang pera. Pero pag may panahon na may ibibili ka naman, may pagkain naman, enjoy it. Enjoy good things. Enjoy with your family. I want you to pay attention to this, mga kapatid. Kung minsan, nagkukwentuhan kayo ng tatay mo, ng anak mo, ng nanay mo, kapatid mo, ang saya, nagkukwentuhan kayo, treasure that moment. Huwag kang umalis agad. Yung ang ganda-ganda ng nangyayari. O naglalaro kayo, nag-enjoy kayong pamilya, o kayong magkakaibigan, tapos mo, ay, teka, aalis na ako kasi may gagawin pa ako. Kung hindi talaga ganun kahalaga, reset your schedule and extend the moment of enjoyment because you'd never know when it will happen again. Lalo pag pamilya. Minsan, nagkatapat-tapat kayo, nagkaupo ang kayo sa sala, nagkakwentuhan, tapos meron kang lakad, hindi naman life and death. Huwag ka nalang lumakad, ituloy mo. Kasi ang hirap umimbento nung panahon na nandun kayo lahat, sa isang lugar, sa isang panahon, maganda yung mood nyo, tapos ang ganda ng kwentuhan. Treasure it. Prolong it. Because you don't know if it will happen again in the next few months or years. At pag dumating yung mga time ng difficulty, binabalikan mo yung sagunita, it strengthens you. Dapat marunong tayong makarecognize ng moments. Great moments and beautiful moments, and you don't cut it abruptly just because you have an unimportant appointment na pwede mo nang palang i-reset. Mahalaga yun. Stock up on happiness and pleasure. Kaya yung mga bata na pinalaki na masaya, may pag-iibigan, tahimik ang buhay, usually yan yung mga hindi masyadong demanding,
paglaki, hindi yan yung mga insecure, hindi yan yung mga mahirap kasama, kasi nauna na meron ng stock of goodwill in their hearts. Malaking ministry na magpalaki tayo ng mga bata na secure sila because they are loved, they feel that they are loved, and you know that they know that they are loved. Pag pinalaki mo ang bata sa criticism, censure, judgment, sa pagpuwera sa kanya, lagi mong pinaparusahan, pinapahirapan, ito usually ang pagtumanda, mahirap kasama. Oversensitive, always demanding, seloso, kasi nga kulang sa goodwill yung puso niya. Kung tayo man ay naging biktima ng isang kabataang hindi ganun kaganda, buti na lang, we can be new creations because in Christ, everyone is a new creation. Pwede kang ipanganak na muli spiritually and begin again and then fill your life with good things, with holiness, with happiness, dahil ito ang defense mo when it comes to facing difficulty. Remove, minimize worry and pain. Huwag na kayong umimbento ng problema kung wala naman. Huwag niyo nang palakihin ang maliit na problema kung pwede namang maliitin. Dapat ang goal natin lagi, maximize happiness, minimize sorrow and pain, do the most good. Pag lagi natin ginagawa yon, you are set not only to be successful, but also to be happy. Just remember to balance your spirit. Nehemiah 2:1-2. In the 20th year that Artaxerxes was king, I served him his wine as I had done before. But this was the first time I had ever looked depressed. So the king said, "Why do you look so sad? You're not sick. Something must be bothering you." Can you imagine? The king notices a cupbearer's sadness. Hari, kayong tagadala lang ng baso mo. Bakit malungkot ka? Hindi sakit yan, sabi niya ganon. Ang dinaramdam mo hindi physical, may malalim kang lungkot. Bakit? The king notices a cupbearer's sadness. Husband, do you notice when your wife is sad? O napagod na lang kakakalat sa sarili niya para mapansin mong nalulungkot siya, natapakan mo pa. Di ba yung mga nagdadrama, lalo namang sumasama loob mo, na drama ka na ng drama, hindi pa mabili. Wife, do you notice that your husband is depressed? Mga magulang, do we notice na yung mga anak natin ay punong-puno na, stress na, tapos dadagdagan mo ng sermon nang walang-wala sa oras? Mga anak, pinapakiramdaman niya ba kung magulang niya ay malungkot? Kung naiirita na siya at nag-aalala dahil walang kapera-pera, tapos ka pang sasabay ng kahihingi, dapat nakikiramdam ka sa kapwa. Be sensitive how others feel. The weather is not the same every day. Kahit masaya last week o yesterday, you don't know kung ano naman ang dinadala niya ngayon. So be sensitive to the feelings of your parent or your child or your partner, your sister or your brother, your friend, your neighbor, your co-worker, your superior, your subordinate, even strangers. Bawat isa may kwento, bawat isa may kwenta. At ang lahat, kuminsan dumadaan sa hirap. Be a balm, be a blessing. And there's one more thing, be ready to receive help. When people want to help you, do not be proud. Do not pretend everything is all right. We all need help every now and then. It's all right to receive help, and it's all right to acknowledge that you need it. Walang Superman, walang Superwoman. We're all human, and we're all subject to human frailties. But the most important thing is, God is only a prayer away. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Pain and Pain Relief.
labis na pag-ibig ay nais kong ibigay. Magmula ng tanggapin ko si Jesus sa aking buhay. Noon ng Diyos sa puso ko'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Bakit may mga fixers sa mga opisina ng gobyerno? Tayo kasi mga Pilipino, personal ang paningin natin sa lahat eh. At yung gobyerno kung minsan parang nagmumukhang cold institution, parang policies, laws, rules, na hindi masundan ng karamihang ng mga mamamayan. We always want a human face. Kaya siguro nagta-thrive sa ating kultura na may mga fixers. Kasi may human face, may umaakay sa'yo, dadali ka sa pinto na ito, doon sa desk na yon, dumadali, kesa ang mga kausap mo para mga bureaucrats doon na hindi ka kilala at hindi mo sila kilala. Pero syempre may downside ito dahil maglalagay ka, kuminsan yung mga nakapila na uunahan dahil may fixer, at kuminsan meron mga fake na fixers. They do not deliver their promise, kaya kawawa ka naman. Mas maganda siguro ay yung mismong mga taga-gobyerno ang magbigay ng human face. Na nandun ka sa desk, nandun ka sa counter, but you're also a friend, you are a kababayan, para hindi na kailanganin itong ganitong mga fixers. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.